Sorry mga mi, kakagising nga lang namin at kakaalmusal ko lang din. Mga anak ko na sa akin. So ngayon lang ako kasi slice pa nga ni. So, ano lang mukha ako? So, hindi talaga makinis ang mukha ko. See? Meron akong mga pores, yung iba large pores, dahil sa tagyawat ko noon, nung dalaga ako. Pinipisa ko kasi siya, kasi matindi talaga ako magtagyawat nung kabataan ko. Huling kinis sa mukha ko is, I think, 19 years old ako noon. Nung pagdating ng 20, doon ako tinutubuan ng isang katutak na tagyawat. And then, yung tagyawat ko is kakaiba. May nana siya, tapos malalaki. So, ang ginawa ko is tinitiris ko, kasi medyo maarte ako noon. So, hindi ko naman alam na someday, magiging ganyan. Magkaroon ng butas at wala nang way para mawala. Maliban na lang kung biglang yaman ako, syempre mawawala yun at gaganda ulit tayo. Charot. So, jeans talaga namin yung ganito. No, yung tatay ko is, dun talaga ako nagmana sa tatay ko, pero tanda lang patay na. Kasi yung side ng tatay ko is, pagtid talaga siya ng tagyawat. So, namana ko talaga siya dun sa side ng tatay ko. Yung iba kong kapatid dun sa nanay ko, which is sobrang kinis ng nanay ko. So, sana all no, makinis. So, ito yung isa sa mga isa na wala akong nakakabawas ng confidence sa sarili ko. Ayun, short, wala talaga akong kumpiyansa sa sarili ko dahil sa face ko, dahil hindi siya makinis. Kasi diba? Kasi diba, pag may ipag-usap ko sa tao is face to face is yung kausap mo is nakatitig talaga sa mukha mo. So, parang misal na yung iba, parang silent lang. Yeah. Ba't ganyan ang face mo? Diba? Kadalasan ng mga tao ngayon is judgmental kung sino pa yung mga kapwa mo Pinoy, and hindi rin naman kagandahan o kagapuhan, pero napaka-judgmental. So, itong bunso ko, kumain na to. So, ganito talaga siya pag kumakain ako or may kumakain, naiinggit siya at gusto niyang kumain ulit. So, ang ulam nga namin is itlog. Ano ba yan? So, konti lang talaga ako kumain kasi hindi ko alam, napapasma na yata ako. Kasi alam mo naman, panggabi yung trabaho ko at sa umaga talaga, pag may panahon akong pwede matulog, natutulog talaga ako. Kasi na pagtulog yung bunso ko, sinasabayan ko talaga ng tulog. Tapos, alam mo naman, minsan nagbablog tayo. So, yung pagpupost ko sa Facebook, kala nyo gising ako niyan. Naka-scheduled yan. So, pag uwi ko talaga sa umaga, galing trabaho, is dun talaga ako nag-Facebook ng 2 to 3 hours para gumawa ng content or di kaya mag-edit. And then, pinupost ko na siya hanggang gabi. So, lahat ng post ko na lumalabas is naka-schedule po yan. Hindi yung, ay, nag-post na ng ganito, gising to, hindi. So, umaga lang ako gising. Tapos, pagdating ng tanghali is, siyempre, gising para kumain kasama ng mga bata. Pero yung pagsa-cellphone, saglit lang. Tapos, ihiga, tulogin yung mga anak. Tapos, siyempre, matulog na rin ako. Kasi yung pagtulog ko is, hindi naman tuloy-tuloy dahil, siyempre, may baby ako. Pag anak ko natulog siya is, pinakamataas na yung 3 hours or di kaya 2 hours. Tapos, siyempre, sa squatter area kami nakatala. Pag medyo maingay, nagigising siya. Tapos, yun, automatic, nagigising na rin niya ako. Pag nakikita niya akong tulog, nagagalit siya. So, dinadaganan ako, sinasaba, di kaya sinisipa. So, no choice ako, kaya kailangan kong bumangon kahit sobrang antok pa ako. So,
regular talaga ako pang gabi. So, kailangan ko talaga matulog sa araw. Kaso no choice naman ako eh. Kasi nga, may baby ako. So, time balance na lang talaga. Time balance pero madalas nalilit sa trabaho. Madalas ako nalilit sa trabaho. Sabi nga nila, hobby ko na daw yan. Hindi naman. Ewan ko ba, pag nakatulog talaga ako sa gabi, grabe, ang hirap bumangon. Sarap matulog. Kaso nga lang, naalala ko, ang dami ko palang bayanin. Bawal ako tatamad-tamad. Tapos syempre, andito yung mga anak ko, nangangailangan. Kailangan kong i-provide sa kanila ang pangangailangan nila. Kaya, yun, kailangan talaga magsipag kahit minsan, di mo naman talaga maiiwasan na tatamarin ka kasi, di ba, higit sa lahat, kulang sa pahinga, puyat, magdamag kang nagtatrabaho, tapos pagdating ng araw, nag-aalaga ka ng mga anak ko. So, super pagod talaga. Hindi ko ma-explain. Ako lang, syempre, ako lang nakakalam nun, ako lang naka-experience eh. So, laban lang. Sa hanggang kaya na lang. Sa hanggang saan kakayanin. So, syempre, mag-pray ka na lang na sana kahit lagi kang puyat, stress, sana huwag ka muna magkasakit, baan pa sana yung buhay mo, no? Minsan, kay God ka na lang talaga magtitiwala sa lahat ng mga nararanasan mo ngayon. So, minsan, di talaga maiwasang magipit. Hindi minsan, madalas. Minsan, kailangan mo talagang magtipid ng ulam, magtipid ng budget. Sana nga may budget pa no? Ang hirap mamahay dito sa Pinas, no? Naalala ko, nag-abroad ako ng taong 2015 hanggang 2017. 12 years ako nag-abroad sa Saudi. Kahit kakarampot lang yung sahod ko nun, kahit paano, pinilit ko talagang nakaipon. Kasi nga, may goal ako na pagod ko sa Pinas, hindi na kayo mangupahan. At bukod sa hindi kami nangungupahan, kahit paano, maahon na kami sa kagipitan, sa mga utang-utang. So, natupad ko talaga yung saglit, ilang buwan lang. Ang problema lang kasi dun is, nagkamali ako ng taong na nagkakatiwalaan sa pera ko para sa sanla pera. So, lesson learned. Pag may pera ka, huwag ka masyadong magtiwala sa mga tao na akala mo mababait sa'yo. Kasi, kadalasan ng mga taong nakbait-baitan sa harap mo, pagkatalikod mo, niloloko ka. Siyempre, hindi na maulit yun. Kasi natuto na ako. Namiss ko ulit mag-abroad. Kaso nga lang, ang hirap kasi iwan ng mga anak ko. Maliliit pa eh. Hanggat maaari, ngayong maliit pa sila, ayoko silang ewan kasi ayoko dumating yung time na kain mo na. Kain mo. Kain mo na. Sabi ni mama. Ayoko dumating yung time na katulad ng pag-uwi ko noon, hindi ako kilala ng panganay ko. Sakit kaya? Sakit sa side ng nanay. Sana mga babae anak ko tapos hindi ka malapit. Sakit. Kaya ayokong maranasan at maramdaman ulit yun. So hanggat maaari, hanggat maliit pa sila, gusto ko na andito pa rin ako, andito lang ako sa Pinas, kasama sila. Kaso nga lang, minsan talaga, sobrang kagabitan ng buhay. Gusto ko nang sumukol, gusto ko nang umalis. Kasi ito lang, mga anak ko talaga yung kawawa kasi simpleng gatas hindi ko mabili. Which is berber na nga lang yung gatas, hindi ka pa mabili para sa kanila. Ay! Huwag mong laruin!
anak ko. Yan tayo eh. Kung kunwari kang sumubo, tapos laro-laruin mo yung pagkain. Ano ba naman tong anak ko? So, yun. Someday, alis din ako. Siyempre, may choice ako. Mapipilitan na lang. Naiwanan ng anak ko balang araw para sa future namin. Nagkitsalat para sa future nila. Sana pala rin ako. Nagkitsalat, syempre, sana tanggap pa ako kasi 40 na ako. Tiwala lang kay God na wala rin tayo sa buhay natin balang araw. Yun lang. Kailangan ng pera para sa pag-aaral. Nahihirapan din ang kumpanya ni ate. Bunso, narinig mo ba? Hindi mo ba siya pwedeng tularan sa kanya? Pagiging masunurin at maunawain. Hindi ka naman basta naghirap sa labas. Bakit ka nag-iinarte? Sa mga sandaling iyon, aksidente napansin ang kasintahan. Ang mga sugat sa kamay ng binata, agad na nagtanong sa kanya na may pag-aalala. Ano ang nangyari? Sinong mag-aakala ng ampun na kapatid na lalaki? Ay agad na nagpakitang gilas na parang aktor sa Oscars. At nagkunwari na parang kawawa. Subalit ang mga kaibigan ng mga nagpakialam ay pumupuso pa rin. Nakadala ni Gasha! Sa nakakainis na eksena nito, tumalikod siya at mag-isa nang pumasok Ikaw, sa kanyang tukpukan kita ngayon. Sa mga sandali, Ano na? tumawag ang kanyang guro sa telepono at tinanong siya.